Hi guys! So welcome back again to my channel at kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At for today's video nga ay may nagpakita na naman sa akin na loan application kung saan ay makakapag-loan ka lang naman ng 40,000 pesos at pwede mong bayaran ng 3 buwan hanggang 1 taon. At take note, 99% daw ang approval rate. Napakabilis, napakataas. Pwedeng ma-download sa Play Store at sa App Store. Pero bago ang lahat ay panoorin nyo muna yung video na to hanggang dulo para if ever man na makita nyo din yung loan application na to ay wag nyo muna itatry. Ako na muna ang magtatry para sa inyo para makita nyo din kung ano yung mga personal information na isi-share nyo sa kanila at kung legit ba to or hindi. At isa pa pala kung nagpo-post ba to sa may social media or kung haharasin ka ba, if ever na hindi ka makapagbayad on time. So lahat na yan ay aalamin natin, kaya panoorin nyo to hanggang dulo. Pero bago nga pala ang lahat ay kung ngayong araw ka na nangangailangan ng mauutangan online na may 0% interest ay pwede kang mag-try dyan sa may mga links na nilagay ko sa description box sa baba at sa may comment section. Mabilis yung approval rate dyan. Pero bago ka mag-accept ng loan mo ay basahin mo muna yung mga loan details. At syempre, hindi mawawala ang 1,000 GCash giveaway. Kung paano sumali ay kailangan lang lagi kang updated sa mga ina-upload ko. At huwag mo akong kalimutang i-PM sa my Facebook page ko para maisali na agad kita. So tara, simulan na natin. So ito nga ay tinry ko na i-install sa my Play Store muna. At ito nga ay ang Pera U Bag. So safe online loan at fast cash loan daw to. Mabilis at safe. So tingnan natin at ito ay may 4.8 na ratings. Ang taas din. So ayan yan, quick application. Ma-approve daw tayo at malalaman natin ang resulta 2 minutes or less. Pwede ding makuha sa may GCash, PayMaya at GrabPay ang mailo-loan natin. At SEC registered. Pero take note, hindi lahat po ng naka-registered sa may SEC ay talagang legit at maaasahan. Kaya maganda yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga ganitong loan application na review para hindi kayo mabiktima ng sobrang tataas na interest. At kaka-release nga lang pala nito noong December 28, 2023. At ayan, nai-install ko na nga. Ang bumungad sa akin ay ang privacy agreement nila. So, ayan, kailangan nila ng access sa my mobile phone, SMS, at ayun, accept lang natin. At dito, maximum loan amount na nakalagay is 20,000 pesos. Siguro for first time user, ito yung maximum loan amount kasi yung nakalagay sa ads nila is up to 40,000 pesos. So, ayan, lalagay ko lang number ko dito at let's go. Hindi pala mawawala ang verification code. So, ayan, nailagay ko na. At eto na yung pinaka-homepage ng Pera U Bag. At low interest rates. Tingnan natin kung legit nga ba. So dito, ang baba ng interest rate nga kasi 0.05%. Pero hindi natin to matitiyak hanggat hindi natin nakikita sa my loan details na ibibigay nila mamaya. So ayun, i-apply ko na. At kailangan ulit ng permission sa location. At meron silang countdown. So, increase pass rate by 20% for a limited time. Oh. So, dito, sige, subukan nating bilisan ang pag-a-apply. So, meron ditong 3 lang. Basic, contact, saka identification. So, sa una, how many online loans do you have currently? So, ilang loan daw meron ka ngayon sa kasalukuyan? So, kung 0 naman, wala. Ayan, 0 lang. How many times you borrowed money before? O gano'n ka na daw, gano'n na karami yung na-applyan mo na loan application. Pero kung wala, 0 lang din. Tapos, longest overdue na days. So, ito is about sa may credit history mo or dito din sila magbabase kung bibigyan ka nila ng credit limit or hindi. So, syempre, i-zero mo na lang lahat yan. I-zero natin to lahat. At i-try natin para ma-aprobahan tayo. So, ayan, education level. Natapos mo, yung types of housing mo. May pamimilian lang din dyan. Kung sarili mo naman, so owner. So, own. At marital status naman, kung ikaw ay single, married. At monthly expenses. So, ito, numbers only. I-type mo lang dyan kung magkano yung ginagastos nyo. Kada buwan, yung mga expenses nyo, gastusin nyo. At email naman. Ayan, kailangan ng email. Tapos, work information na. Kaya pala 3 lang kasi mahaba yung ilalagay na natin dito. Marami na agad tayong ilalagay na personal information. So, dito, industry, payroll period, monthly income, saka next pay date, at employment status.
So, marital status, ayan, mamimili ka lang dyan. Industry, so hindi ko na babasahin isa-isa kung ano yung trabaho mo dyan, piliin mo na lang. So, ayan, marami yan. At payroll period naman kung ikaw ay sumasahod weekly, 2 beses sa isang buwan, 1 beses sa isang buwan, or walang fixed na time or kung kailan ka sasahod. So, monthly income naman, mamimili ka lang dyan ng range kung magkano. At employment status kung ikaw ay full-time, part-time, freelance, or retired. Ito is optional lang naman. Pero pagka daw nilagay mo yung mga hinihingi dyan is mas mataas ang passing rate mo. So, ayan, lalagay mo lang yung company name, number of children, saka yung Facebook link. So, ito, nagtry ako dito, pero niloko ko lang yung link kasi hindi ko naman sure kung ito ba ay legit. So, ayun, hindi totoong link yung nilagay ko dito. At next natin. So, ayun, tinanggap naman. At next is sa contact na tayo. Ilan kayang references ang kailangan nila? So, 3. Ayan. So, piliin lang natin yung relationship, saka name. At last na. So, identification na tayo. Ang mga ID na kailangan ay National ID, Postal, TIN, PhilHealth, SSS, Voters ID. So, Votes ID. Nagkulang sila ng R. And driver's license, passport, UMID. At ayun lang. So, yun, pagkayari ko makapili is pinicturean ko na yung aking ID. So, pagkayari nun is, dito na tayo sa may facial recognition. So, ayan, kagaya lang ng ginagawa natin. Magsiselfie lang tayo. Kailangan walang salamin, walang face mask, walang kahit anong nakaharang sa iyong muka. At next na. So, dito is withdrawal account na kung saan natin matatanggap. Kung GCash, PayMaya at GrabPay. So, dito is GCash, pero may pamimilian din na bank. So, ayan. Dito sa may ibaba, yung e-wallet account, itatype lang dyan. Pero sa may bank naman, kung gusto mo is, may mga pamimilian dyan na bank, tapos ilalagay mo lang yung bank account mo. And confirm. So, pagkayari kung ma-confirm yung GCash is merong nag-pop out na, ayan, confirmation kung tama ba yung account number. So, confirm lang. At eto na nga yung pinaka-aantay natin. So, eto na yung pinaka-exciting part. Legit nga ba or hindi? At eto na, ang binigay nila sa akin na credit limit is 2,000 pesos at ang repayment is sa March 10 na. So dito lumalabas na short term lang to dahil before 7 days kailangan ko na tong bayaran. So tingnan natin kung buo ba nating matatanggap. So ayun, meron ditong sa unang pagbabayad daw is 2,000 agad. At yung repayment period naman na second is 45 pesos. May third pa pala. May third repayment period ka pa which is sa June na. So una is March, April, May at June. So sa June na. Pero ang pinakalumalabas lang dito is short term lang dahil babayaran mo na ng buo yung na-loan mo before 7 days. So tingnan natin itong details of the fees. So, ayan na nga, meron silang service fee na 600 pesos, interest na 60 pesos, at yung matatanggap na lang natin is 1,400. So, ayun na nga ang sagot sa ating katanungan kung ito ba ay legit or hindi. So, legit to na marereceive mo yung ilo-loan mo dito, pero para sa akin is hindi to legit na maaasahan dahil ang laki ng makakaltas. Wherein kung 2,000 ang kailangan mo is hindi mo siya marereceive ng buo. At short term lang din na 7 days on or before 7 days ay mabayaran mo na. At nag-research nga ako kung ito ba ay nangaharas at nagpo-post sa may social media account, specifically sa may Facebook, at ang sagot ay yes, nangaharas sila. So, wala pang due date ay text na daw sila ng text. Pero sa nabasa ko naman is hindi nila kinokontak yung wala sa my phone book. So, yung contact references lang na nilagay mo yung kinokontak nila. At wala akong nakitang nagpo-post sila sa may social media account. Pero kung naka-experience na kayo dito, para maging aware na din yung iba na magta-try, ay i-comment nyo dyan sa may comment section kung talagang naharas kayo nito kahit wala pa yung due date nyo or kung na-post ba kayo sa my social media na to para makatulong na din sa ibang nagbabalak mangutang. At syempre, i-check natin yung ratings na 4.8 kung talagang legit din. So ayun, hindi legit na 4.8 siya dahil kaya pala 5 ratings ang nilalagay ng iba is kagaya nito, I hope this app works. So I badly needed for emergency. So the process and filing application is easier than any other lending app. Well, totoo naman,
mabilis lang din naman yung proseso. Pero, ito ay tingin kong niratean niya agad pagkayari niyang mag-apply. So, siguro, mas tataas yung chance pagka nirate ng mataas. Pero, ang lagi yung titingnan dito sa mga rating sa may application is yung nasa most recent or most critical. Kasi sila yung talagang naka-experience na. At mostly yung mga naglalagay ng mga 5 ratings na yan is mga nagtatrabaho lang din dyan sa may loan application na yan or yung mga agents para makita ng mga tao na mataas yung ratings nila. At baka may malin lang sila kaya wag na wag kayong titingin agad sa may mataas na rating. So, ayun lang for today's video. If ever na makita nyo to, is nasa sa inyo pa din yung decision. Pero para sa akin is hindi ko ito nagustuhan dahil ang laki ng matatanggal. So, ayun, malaki yung interest. Well, hindi naman yung interest yung malaki, yung mga charges lang nila. So, ayun lang. Kung may gusto pa kayong mga loan application na i-review ko, ay i-comment nyo lang dyan sa may comment section at i-reviewin ko para sa inyo para hindi na sumakit yung ulo nyo at para hindi kayo mabiktima ng mga ganitong loan application na hindi nakakatulong sa mga nangangailangan. So, yun lang. Thank you for watching.